Ang puso ng elemento ng progenitor of steel ay inilapit ni Yuziyu sa kanyang mukha. Kailangan lang niyang ibuka ang bibig at sakmalin ito at tapos na. Ngunit bigla siyang natigilan. Tiningnan niya ito ng masusi, at pagkatapos ay nag-isip. Biglang naging banayad ang kanyang mga mata nang maisip na ang pusong bakal, tri-team thip, na ito ay maituturing na pinakabuod ng isa sa mga elementong umiiral sa buhay na ito. Hindi ito tulad ng 5 elemento na mayroon lamang 5 uri, metal, kahoy, tubig, apoy, lupa. Sa mundong ito, itinuturing din itong isa sa mga pangunahing sangkap na bumubuo sa materya. Ayon sa lohikang iyon, ang isang puno ng willow tulad ni Yuziyu ay tiyak na nabuo mula sa elementong kahoy. At kung mayroon ng elementong kahoy at elementong bakal na nakatuon sa katigasan at katatagan, marahil sa mundong ito ay mayroon ding elemento ng buhay tulad ng apoy at hangin kasing lakas ng apoy at kasing liksi ng hangin, halimbawa. Bagamat sa kasalukuyan ay wala pang palatandaan sa paglitaw ng ibang mga elemento, kung gaano man karami ang mayroon, lahat ay sisipsipin ni Yuziyu para palakasin ang sarili. Hindi na maaaring mag-atubili pa. Ang malaking ugat na hugis bunganga ng ahas ay kinagat ng buong lakas ang pusong elemento ng bakal sa gitna ng maningning na kulay abong liwanag na ibinubuga nito. Nangako si Yuziyu sa sarili, balang araw, sisipsipin niya ang lahat ng elementong umiiral sa mundong ito. Marami pa siyang kailangang gawin, kaya't kailangan din niyang magkaroon ng katumbas na lakas. Ang pagiging free-to-play ay hindi na problema, ang mahalaga ay maging isang nilalang na nangingibabaw. Ang kulay abong liwanag na kumislap ay mabilis na naglaho sa likod ng mga imahinaryong ngipin ng ulo ng ahas. Kasabay ng paglaho ng puso ng elemento, naramdaman ng puno ang pag-usbong ng bagong lakas sa kanyang katawan. Ang buong katawan ni Yuziyu ay malinaw na nararamdaman ang dambuhalang spirit power na bumabangon ng malakas. Ang buong lupain ay tila naiilawan ng isang dambuhalang ilaw mula sa ilalim. Ang mga baging ay marahas na umindayog sa hangin sa ilalim ng luntiang mga dahon. Ang pagsipsip ng elementong ito, sa pangkalahatan, ay hindi naging mahirap para kay Yuziyu. Ang kanyang kamalayan ay nanatiling malinaw. Sinulyapan niya si Jiuwei na nakayuko at naghihintay ng utos sa isa sa kanyang mga sanga. Mula sa simula, ang katawan nitong parang asno ay kapansin-pansin, hindi may pagkakamali sa gitna ng madidilim na mga ugat. Nang marinig ang tawag ng pinuno, Jiuwei, dalhin mo sa akin ang puso ng puno. Agad itong sumagot ng malinaw na, opo, at pagkatapos ay ibinuka ng malaki ang bibig, itinulak palabas ang kulay berdeng abo na globo na parang batang dahon, na nababalot ng umiikot na itim na enerhiya. Ito ang puso ng puno na ipinagkatiwala kay Jiuwei para ingatan. Ngayon, hayaan mong ito'y sumanib, Donghua, sa puso ng bakal, kasama ko. Inilapit ito ni Yuziyu sa gourd ng puno ng willow, direktang ipinasok sa loob, ibinalik sa kanyang tunay na katawan. Hindi ito pagsipsip ng bagong puno, kaya kailangan lang itong isanib muli. Magsanib tayong muli. Isang dambuhalang liwanag ang sumabog mula sa puno ng willow, niyanig ang langit at lupa ng Mist Mountain. Ang mga bato sa paanan niya ay nagbanggaan ng malakas. Isang bahagi ng mga batong haligi ang sinakop, binalot, at pinulupot ng bakal, katulad ng nangyari sa Metal World nang lumitaw ang pinunong halimaw. Ito rin ang senyales na matagumpay na nakapagsanib at nagkamit ng lakas si Yuziyu. Lumipas ang ilang sandali, bumalik sa dati nitong katahimikan ang Mist Mountain. Ang hamog ay bumalot sa puno ng willow at sa mga bako-bakong batong haligi sa paligid, na tila walang nangyari. Ngunit ang puno ng willow ay nagbago ng malaki. Ipinikit ni Yuziyu ang mga mata, naramdaman ang mga bagong agos ng spirit power sa kanyang katawan, kasama ang bagong impormasyong natanggap mula sa sistema. Ipinapalam nito na si Yuziyu ay nagkaroon ng 3 bagong kasanayan, assimilation, kayang baguhin ang ibang elemento para maging elementong bakal. Nurturing, kayang gamitin ang puso ng bakal para palakasin ang katangiang bakal. Devouring, sa pamamagitan ng paglamo ng metal, makukuha ang likas na katangian ng metal. Tumingin si Yuziyu sa paligid, nasiyahang mapansin na ang lupa ay kasasailalim lang din sa assimilation skill, naging bakal.
Kung gayon, ang proseso ng pagsasanib ay naging lubos na matagumpay. Tiningnan niya ang panel ng abiso at hindi mapigil ang mapangiti. Lahat ng tatlong kasanayan ay maganda, ngunit ang pinakagusto niya at pinaka-espesyal ay ang devouring skill. Makakamit ang mga katangian ng metal. Kung paano ito gagana sa aktwal na paggamit ay kailangan pang dahan-daang pag-aralan. Dinampot niya ang isang bato sa paanan na naging bagong bakal na kumikinang. Tinitigan niya ito ng masusi. Ang metal sa metal world ay napakarami nga, ngunit kakaunti ang kapaki-pakinabang. Hindi maaaring basta-basta na lang. Sipsipin ang kahit ano. Kakailanganin ng kakaibang puno ng mga alalay para uriin ang mga metal para sa kanya. Tumingin siya kay Gio Wei at agad na nagbigay ng utos, bigyang pansin ang ilang mga natatanging metal na naririyan. Dalhin mo lahat sa akin. Sumunod ito sa utos ng pinuno. Pagkatapos, nang mapansing tila mas maluwag na ang oras ng pinuno, kusa itong nagsalita para mag-ulat, kamakailan lamang, si Ate Ching-er ay ipinadala ng federasyon para sugpuin, White Dragon. Nanlaki ang mga mata ni Yu Ziyu. Isang puting nilalang na parang dragon. Paano niya ito palalampasin para makuha ng sangkatauhan? Ang kanyang mga matang puno ng ambisyon ay tumutok kay Gio Wei, at sinabi dito, naiintindihan ko. Tawagin mo si Niyumo para sumama. Sa panahong ito, kailangan ko pang ipagpatuloy ang pagsasanib sa puso ng bakal. Yumuko ng bahagya ang panganay na kapatid, marahang sumunod, at naghandang umalis. Ang paglalakbay na ito ay magiging napakalayo. Kasama ang pangalawang kapatid na si Niyumo, marahil ay magdudulot sila ng malaking kaguluhan sa lugar na iyon. Hindi na maaaring mag-aksaya pa ng oras. Mabilis na lumipad si Gio Wei patawid sa mga kabundukan ng Mist Mountain, at hindi nagtagal ay naglaho na sa makapal na hamog. Ang labanan ng mga extraordinary rank laban sa White Dragon ay nagaganap sa isang matarik na lambak na puno ng mga puting bato. Ang kalangitan ay tila lumiit kapag tinitingnan mula sa ibaba. Kaya't ang mga ungol ay umaalingaw sa mga pader na bato bago tumama sa mga eardrum. Isang halimaw na puting-puti ang buong ulo, pati ang ngipin ay puting-puti, ang nakabuka ang bibig na puno ng matutulis na ngipin at umuungol ng malakas. Hindi ito nagpapakita ng lakas, kundi lumalaban sa isang grupo ng mabibigat na extraordinary rank na tumatalon-talon sa harapan nito, naghahanap ng butas para umatake. Ang lahi ng dragon ay likas na walang mga paa at kamay, kaya para makagalaw ng maliksi, umaasa ito sa paikot-ikot na paggalaw ng katawan. Sinusubukan nitong itaboy ang mga langaw na nakapalibot dito. Pansamantala, lamang pa rin ang White Dragon. Hanggang sa isang mukhang mapanganib na alupihan ang mabilis na sumugod. Umungol ito pabalik sa puting dragon nang may pagpapakita ng lakas. Ang magkabilang braso nito ay may matatalim na talim, hindi malinaw kung natural o gawa ng tao. Ang alam lang, nasa kalabang panig ito ng puting dragon. Ginamit ng alupihan ang paikot-ikot nitong katawan sa ibabaw ng napakaraming pares ng mga paa, at napakabilis na nakakagat sa itaas na bahagi ng tiyan ng puting dragon. Napaigtad ito sa sakit ng maramdaman ang pagbaon sa kanyang laman. Nagpumiglas ito ng husto ngunit hindi makawala. Nagalit ang dragon, tinipon ang spirit power, at bumuga ng isang dambuhalang haligi pababa sa walang modong halimaw. Sa isang iglap, ginawa niya itong abo, hindi na nakapagsalita pa. Si Xiaoling ay sumulpot mula sa kung saan, diretso ang braso, ginamit ang hothip, na nagpalibot sa kanya ng apoy. Daan-daang malalaki at maliliit na paru-paro ang nagtipon upang bumuo ng isang dambuhalang haligi ng liwanag, tumama sa isang tagiliran ng White Dragon. Kahit daplis lang, nag-iwan ito ng malaking sugat na may malawak na paso. Namilipit ang dragon, sinusubukang umiwas, ngunit ang apoy ay tila may sariling isip, sadyang dumidikit para mas maraming masunog sa katawan nito hanggat maaari. Kung nasaan si Xiaoling, naroon din si Baiyu. Itinaas niya ang dalawang paa sa harap at sumigaw ng mahaba na ungol ng elepante. Pinalakas niya ang matitibay na paa sa harap gamit ang mga mabibigat na kidlat, at pagkatapos ay sumugod ng buong katawan patungo sa puting dragon, tina-target ang ulo nito. Ang dragon, na tila humihingal dahil sa natamong atake ng apoy, ay biglang gumanti, tumama sa nguso ni Baiyu.
Isang apoy na may kakaibang hugis ang tumama, napalihis siya at may taglay na nakapangingilabot na init. Madapuan ka lang nito, maaalala mo habang buhay. Naitulak si Baiyu ng malayo, hindi makalaban. Ang pinaka naaalala niya ay ang hugis at kulay ng bagay na umatake sa kanya. Hindi kaya, itim na apoy iyon? Nagtataka ang elepante at kasabay nito'y nakaramdam ng kaba. Ngunit hindi ito ang oras para mapaatres. Itinukod niya ang 4 na paa sa lupa para hindi na makaladkad pa. Ang usok sa paligid ay patunay sa pagsisikap ni Baiyu, kumalat ito sa lahat ng direksyon na parang usok sa entablado. Ngunit ayos pa rin si Baiyu. Hindi maraming extraordinary rank ang may kumpiyansang harapin ang puting dragon na ito. Na-corner na nila ito sa isang sulok ng lambak, ngunit ang dragon ay mukha pa ring malakas at walang problema. Sa panig ng tao, tanging si Baiyu lang ang karagdagang halimaw mula kanina, at wala pa ring nakukuhang kalamangan laban dito. Ngayon, ang mas nakakagulat ay isang fox na nasa ibaba mismo ng puting dragon. Maliban sa ulo na may 2 mahaba at matulis na tainga, at 4 na paa na may malalaking kuko na matatag na nakatapak sa lupa, ang balahibo nito ay nakatayo, kulay berde. Na may itim na gilid, na parang naglalagablab na apoy. Idagdag pa ang mga nakausling kuryenteng tinik na puno ng kabangisan, at mga pangil. Matagumpay nitong natakot ang mga extraordinary rank nang mapagtanto nilang iyon pala si Wohu Firefox. Bakit ang mga halimaw na lumalabas sa puting kuwebang ito ay pawang puti? Hindi ko akalain na mayroon pang ibang mga nilalang na may kakaibang kulay na nag-aabang. Walang nakakaalam kung saan nanggaling si Woho, ngunit sa paraan ng pagtayo nito na humaharang sa isang panig ng White Dragon, halatang kabisado niya ang lugar na ito at nakipagkaibigan na sa isa sa mga pinuno ng lugar ng mga puting bato. At sa itsura niyang astigin, alam mong hindi laruan ang Woho na ito, kapag lumapit ka, papatayin ka talaga niya. Sa kanan ng larangan ng digmaan, sa likod ng mga patag na hanay ng bato na kailangan pang gumamit ng drone para makuhanan makikita ninyong muli ang mga pangunahing tauhan ng Dark Alliance. Ang Ambassador Creamy Skin ay tahimik sa loob ng kanyang itim na balabal, ilang hakbang ang layo ay ang kanyang mga kasama sa Dark Alliance, tahimik ding nagmamasid sa sitwasyon. Si Jin ay bumulong, tila hinuhulaan ang mangyayari, mukhang malapit na tayong kumilos. Hindi na tayo masyadong makakaasa sa puwersa ng tao sa ibaba. Ito rin ang perpektong pagkakataon para lumitaw at ungusan ng mga tao bago pa sila mas tumagal. Si Xiaoling ay nakikipaglaban doon habang sila'y nagtatago rito at naghihintay ng tamang oras, malinaw na ang ibig sabihin niyan. Isang kasama ang mahinang sumagot, hindi pa nag-uutos ang Deputy Chief kung direktang kikilos tayo. Mabubunyag sa mga tao na nakabuo na siya ng malaking puwersa sa ilalim niya. Nag-aalangan siya kung aatake ba o manunood na lang. Bigla, 2 guhit ng liwanag ang sumulpot mula sa kanilang likuran, tumalon sa ibabaw ng mga bato, at dumiretso pababa sa lambak ng mga puting bato. Sino ang gumagalaw sa ganito kabilis na nakapangingilabot? Baka mas mabilis pa sa paglipad. Tumingala si Ambassador Creamy Skin, na parang nakita ang 2 niyang customer ng ice cream na dumaan. Puno ng pagtataka, gusto niyang malaman kung sino ang ganoon kalakas. Ang taong mukhang pusa ay lumingon at nagsabi ng isang bagay kay Jin na alam na niya. Nanlaki ang mga mata nito sa hindi pagkakaintindi at pag-iingat. Mayroong 2 napakalakas na agos ng spirit power doon, ngunit hindi niya masundan ang tingin ng bilis noon para masabi kung sino ang papalapit. Blag! Ang nakabibinging tunog ng lumapag ang 2 ay hindi maiwasang hindi tingnan ni Jin. May kaunti siyang pagtataka kung bakit sila lumitaw dito. Kung dahil sa puting dragon, kailangan lang nilang lumakad ng kaunti. Pumwesto si Jin sa depensibong posisyon hanggang sa makita niya ang 2 halimaw na narinig na niya, isang may kulay abong balahibo at matulis na sungay na pakurba, at isa pa na may buntot na nagliliyab na parang sulo na iwinawagayway sa likod bilang pagpapakita ng lakas sa harapan niya. Sina Jiu Wei at Niu Mo ay dumating na. Sa harapan ni Jin, tinitigan siya ng mariin ni Jiu Wei. Sa eksenang ito, kahit ang pinakamalakas ay makakaramdam ng takot, sa nangingibabaw na presensya na nagmumula sa 2 halimaw.